Meron ba kanyang discretion? Yung Secretary General, para yon ay kanyang ibinbin. Kanyang ipitin muna. Parang tutulugan niya muna at hindi niya muna ibibigay sa opisina ng... Oo nga, kasi parang inipon niya muna, Sen, di ba? Ang sagot doon, hindi. Wala kang discretion. Wala kapangyarihan yung SecGen. Paano ngayon sila magbibigay ng under oath na sagot sa mga requirements na ilang Korte Suprema? Wala nga siyang discretion eh. Ministerial. Lilitaw ngayon dito na yung Secretary General, kauna-unahan, hindi niya ginanap at tungkulin niya. Lalong-lalo na yung December 2. Oho. Sen, ito ang pinakamainit na balita ngayon. Wala dyan sa script natin. Ano ba yan? Ito ay pwedeng impeachment ito eh. Malaki implication sa impeachment dito. Impeachment na naman. Ito po yung notice ng Supreme Court en banc, Sen. Galing ng Korte Suprema. Yes. Opo. Kasi di ba maraming ipinail na mga petisyon ang iba't ibang grupo nagpapail eh. Pati si BP sa nagpile yata. Ang utos po, Kailan niyang lumitaw? ito po ay nilabas ngayon lang hapon. Ngayon lang. Opo. Pero ito yung resolution, may date siya na July 8. Pero ngayon lang nilabas. Ngayon lang po inilabas. Kasi 11 pa lang po ngayon. Anong sinasabi? Ito po, in order to assist the court in the full resolution of the various petitions assailing the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte, the court, without prejudice to the resolution of other issues, resolved to require the respondents, ang tinutukoy po dito Sen, yung Senado tsaka yung House, to submit the following information under oath, accompanied by relevant documents, if any. A. The status of the first 3 complaints filed by private citizens. B. The exact dates on which the complaints filed by the private citizens were endorsed by a member or members of Congress. C. As to the complaints filed by private citizens, whether the Secretary General possesses discretion on when to transmit to the Speaker of the House of Representatives any impeachment complaint properly endorsed by a member or members of Congress. D. As to the complaints filed by the private citizens, the basis and authority of the Secretary General to refuse the transmittal of the complaints for impeachment to the Speaker of the House of Representatives for inclusion in the order of business within 10 session days from the time it was properly endorsed by a member of the House of Representatives. E. As to the complaint filed by the private citizen and regardless of the legal position of the respondents, the number of session days that lapse from the time the complaints were properly endorsed by a member of the House of Representatives to its transmittal to the Speaker of the House of Representatives and its inclusion in the order of business. F. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, which office or committee prepared the draft of articles of impeachment and when it was completed. G. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, when it was circulated to the members of the House of Representatives and whether it was circulated to all the members of the House of Representatives. H. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, when it was circulated to the members of the House of Representatives, whether it was accompanied by the evidence for each article charged, or if there was a committee report for the information of the members to decide on whether to endorse or not. As to the evidence supporting each and every article, whether Vice President Sara Duterte was given the opportunity to be heard on the evidence shared with the members of the House of Representatives. J. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, whether each of the members of the House of Representatives had time to peruse the charges and the evidence before affixing their consent. And pinakahuli, K. As to the articles of impeachment transmitted to the Senate, when it was included in the order of business of the House of Representatives for consideration by the entire plenary. The respondents are given non-extendable period of 10 calendar days from receipt of this resolution within which to respond.
Nako, Ayan po. Oo. matindi. Oo. Matindi. Ano po ba ang ibig sabihin ng mga ng Supreme Court? Alam mo, dalawang bagay ang tatamaan dyan. May relasyon sa una, yung tinatawag na violation of one-year ban rule. Okay. Makikita mo dyan, kaya inisa-isa, in-itemize ng Korte Suprema, yung pangangailangan na ibigay sa kanila lahat. Under oath, Opo. Oh, yung ikalawang bahagi, pupunta dun sa katibayan kung talagang yung verification dyan totoo. Okay. Ngayon, under oath yan. Sa aking palagay, magkakahirapan dyan sa panig ng House of Representatives. Kasi, yun lang tanong niya kanina, no? Yung isa na binanggit ni Congressman Nelson. Sinasabi, kailan na nailagay sa order of business yung unang tatlo na in-endorse na impeachment complaint na isinulong ng private citizen. Ang pinag-uusapan dito, Jen, yung December 2, yung December 4, at saka yung December 19. Kasi kagaya ng binabanggit natin ng mga nakakaraan patungkol dito, pagka-receive mismo ng opisina ng Secretary General, immediately kanya i-repair mo sa opisina ng Speaker. Ayun. Kaya kinukwenta natin ano ba yung immediately. Sa lalo madaling panahon Sa dapat. aking pagkakaalam, sa mabilis na paraan, sa madaling pagkakataon, ano pa yung ibang synonym ng immediately? Agad-agad. Agad-agad. Karaka-raka. Ano eh? Nakaraka. O yan. Hindi ba hapon yun? Opo. Parang hapon eh. Ha? Padalos-dalos mong ibigay. Parang gano'n, ha? Mamadali. Basta bilisan mo. Ibig sabihin, huwag kang magpatumpik-tumpik. Huwag mong tatagalan. Huwag kang kukupat-kupat. Yun ang ibig sabihin nun eh. Immediately. So, kailan mo ni-repair? Kaya meron siyang tanong dyan, binabasa ko eh. Meron ba nga niyang discretion? Yung Secretary General, para yun ay kanyang ibinbin. Kanyang Kailan itatransmit? ipitin muna. Parang tutulugan niya muna at hindi niya muna ibibigay sa opisina ng... Oo nga. Kasi ng parang inipon niya muna ho, di ba? ang sagot doon, hindi. Wala kang discretion. Walang kapangyarihan yung SecGen. Ang SecGen is the highest administrative officer of the House of Representatives. Okay. Wala siyang discretion. Opo. Ang kanyang trabaho is ministerial in character. Ano ibig sabihin? Kung ano yung nakalagay doon, yun lang ang gagawin mo. Katibayan yun na. Rules ng rules ng impeachment. Pinagtibay yun. Opo. Hindi basta-basta yun. Hindi mo po pwedeng, teka muna, bukas ko na... Ang ibig sabihin ng immediately, kaagad kong ibigay. Opo. Huwag ka nang mag-isip na, kasi wala ka naman dapat isipin pa eh. Pag nakita mo na yun ay verified, yun naman, napakadali naman, may checklist kung ano verification. Napakarami niyang abogado doon na mag-advise sa kanya, o palagay mo ng isang araw. Isang araw. Siguro naman sa loob ng isang araw, mga ilang pahina lang naman yun, bubusisiin, o ito ba'y na-verify? Pag verified kasi, talagang may nagnotaryo. Tinignan ko yung forma, nandiyan ba yung forma? May cause of action ba? May ganito. O sige, i-repair na natin. Ayun. Paano ngayon sila magbibigay ng under oath na sagot sa mga requirements na yun ng Korte Suprema? Wala nga siyang discretion eh. Ministerial. Lilitaw ngayon dito na yung Secretary General, kauna-unahan, hindi niya ginanap at tungkulin niya. Lalong-lalo na yung December 2. Doon nagsimula eh. Yun ang una eh. Alam mo, kaya ito, nadinig mo dyan. Hinahanapan ilang session days. Kasi ganito yun, Jen. Halimbawa, ngayong araw na to, nag-session tayo. Pero hindi naman siya nag-adjourn. Sabi niya, suspend lang. Suspend. Opo. Sabi niya nga, magsasalita yung presiding officer. Session is suspended until tomorrow at 3 o'clock in the afternoon. So, bukas, hindi pangalawang session yun, kasama pa rin sa per session. Kahit na inabot tayo ng 3 weeks, sinususpend natin. After 3 weeks, 1 session lamang One yun. session, tama. Ngayon, bibilangin niya yun. Ngayon, alam ko merong isang session doon na nagtagal talaga. Kasi makikita mo yung tagal, kunin mo yung journal. Ayun, doon makikita. So kapag ka nakita doon na bakit kinakailangan ninyong isuspend? Kasi technique ito eh. Tingnan ninyo, 3 weeks kayong nag-session pero it is only considered as 1 session day. Ibig sabihin, pinatulog. Tama. Bibilangin. Ito ngayon ang mabigat. O hindi nila mapapalito na merong discretion yung ano. Talagang hindi ni-repair eh. Kasi kailangan ibigay mo kinukuha yung mga dates eh. Yun na nga, Kailan mo ni-repair? Kasi mula doon sa pagkaka-repair, huwag natin pag-usapan yung December 4, December na. Kasi yung pinaka-crucial dito yung December 2. Yun yung kauna-unahan. Kauna-unahan po na i-file. Steps yun eh. Steps. Una, Secretary General is supposed to immediately refer it to the office of the Speaker. Kasi pag tinanggap ng Office of the Speaker, ang Office of the Speaker naman, ministerial din ito. Ministerial din.
wala siyang discretion, tatawagin niya yung majority leader, ito yung chairman ng Rules Committee, i-include mo kaagad, hindi naman kaagad, within 10 session days. Ngayon, kung mo yung December 2, kung may plano naman sila doon, ipitin nyo kanya halimbawa, kaya nga magtatagal sila eh. So, kahit na isang buwan tayong nag-session, sinuspindi lang, walang nag-adjourn. Wala nag-adjourn, opo. Napatulog nila ngayon. Yun ang dahilan kung bakit hindi naaktuhan in December 2, December 4, and December 19. Hinintay nila yung February 8, February 5. February 5, yes po. Oo. O yung mag-adjourn na kami ng February 5, Yun yung doon pang-apat. dali-dali nilang nilagay. Sa Ngayon, Senado. hinahanapan dito sa order ng Korte Suprema. Oh. Sabi niya, binigyan ba sila ng kopya lahat sila ng mga members na pumirma? Binigyan ba sila ng pagkakataon na mabasa? Binigyan ba sila ng mga material, ng ebidensya, kalakip ng every article of impeachment na nakalagay dyan? Whether it was a Magkakaalaman na dito. Oo. Eh, ang dami daw po doon, hindi nakita yung tulong Oo. pa nila. Ano sabi niya? Opo. Within 10 inextendable period. Oo. Sa mga tweet, anong date ngayon, Nelson? 11. July 11 po. Oo. Calendar days po ang sabi dito, 10 calendar Halimbawa, na-receive bukas kasi maaaring hindi pa na-receive na yun. Ngayon, nangin mo lang na ano eh. Opo. So, na-receive halimbawa ng House of Representatives bukas. Anong date bukas? Saturday bukas, sir. Ano nga? 12. So, 10 July days. 12. Opo. July 22, kinakailangan na ano na. May sagot na. May sagot na sila. Yung lahat ng nire-require nila Oo. ay ibigay nyo sa amin. At bigyan nyo rin kami kung ilang session days kayo. Kasi doon bibilangin niya eh. Kung i-repair mo sa office ng speaker naman within 10 session days, bibilangin niya lang eh. So hindi mo talaga i-repair. Kasi hindi kaagad na within 10 session days, hindi naman nalagay sa order of business. Alam, para ko nang nakikita, titingnan ng Korte Suprema, nasaan ka yung mga order of business? Titingnan niya. O wala dito eh. Oo. Baka mamaya, lilitaw dito, pinagsama-sama nila, ako may palagay ako, baka yung huli, binilang nila yung ika-10, dahil alam nila intindi eh. Ang ika-10 sigurado dyan, dahil talagang pinatulog nila, February 5, dahil yun ang huli Opo. na isinulong nila sa Ay, isinabit na sa isinabit Senado. nila. Opo. Oo. Magkakaalaman dyan. Nakikita ko na yung direksyon ng Korte Suprema. Oo. Pero parang ang dami hinihingi ng Korte Suprema, no? ABCDFG, Hanggang J. hanggang J. Oo. Nahahati lang sa dalawa eh. Mapapatunayan dyan kung yung one year ban rule ay talagang nilabag. Opo. Oo. Tsaka yung kung ito ay nabasa ng mga pumirma. Yung verification ang importante dyan. Oo. Kasi yung verification, ay ano yun eh. Sinusumpaan mo eh. Nakalagay doon. Ako ay personal na sumusumpa na ang lahat po ng aligasyon na nakasaad dito sa petisyon o sa resolusyon na ito ay aking pinatutunayan na totoo sa aking pansariling kaalaman. Under oath pa na, no? Under oath, ngayon. At base na rin sa pagkakaintindi ko Opo. sa mga dokumento na nagsilbing ebidensya. Mabigat ito. Oo. Dahil paano kung matanong ang isa sa kanila, naiintindihan mo ba ito? Akala ko pumirma ka rito eh. Kung paano mong pananagutan. Oo. 30, kung ito magkakamali, 32 pages yung petisyon. At pinag-uusapan natin, mga terminong pang-abogado ito. Technical ito eh. Yes po. Okay. Karamihan naman sa amin doon hindi ko eh. Siguro wala. Mga 10% na ang abogado doon sa House of Representatives. Oo. 33 pages na isang dokumentong pang-legal na yung maaari yung ibang terminong nabasa mo, nun mo lang nabasa. Hindi ko masabihin, matatapos mo yun in 30 minutes. Mukhang imposible nga. Baka hindi. Hindi naman 30 minutes eh. Pagkapirma siguro, wala pang 2 minutes eh. Yun ang gustong mangyari ng Korte Suprema Pati dyan. sa utos niya, opo. Kasi tinatanong niya eh, Oo. binigyan niyo ba isa-isa yung mga miyembro na pumirma? Oo. At sila ba'y nagkaroon ng pagkakataon na mabasa yan ng isa-isa? Oo. Kasi kaya nabasa ko nga hindi ko naman naintindihan. Di ba usapan pa yun? Pa yun, oo. O itong isa naman, nabasa ko. Naintindihan mo? Kanya ganun. Opo. Pero paano kung iba'y pagkakaintindi mo? Iba pala ang tama. Oo nga naman. Hindi ba nga abogado na nga ito, mag-aaway pa sila. Parehong abogado yun eh. Hindi mali ka dyan. Ito eh kaya, lalo kang mali, kanya ito yun. Kaya nga may korte eh. Nagdidibaw, Tapos magpapasya ngayon. Yan. Pati sa korte, nag-aaway-aaway nga eh. Oo. Akala mo ba ganun kadaling intindihin yan? Oo. Yan ang nakikita ko ngayon. Gustong malaman ng korte. Ngayon pa lang, Ayun. yung verification mo talagang nangyari. Oo. Pagkatapos, yung one year rule, one year ban rule, natupad ba o hindi? Oo. Yan ang usapin dyan. Yun. Nako. Maraming salamat po sa inyong suporta at sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel dyan, mag-subscribe na po, pindutin ang notification bell para updated po kayo sa ating mga video. Like and share. Maraming salamat po.